Iho! Tita Madam Minerva! Iha! Hello, Iha! Mwah! 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 Ay, nakakatuwa. Nga pala, siya yung bunso kapatid ng mommy ko, si Tita Madam Minerva! Nga pala yung mga kaibigan ko po, si Kevin, Hello si po. Kaloy, Hello at po. si Ate Angelita! Sige lang. Order. Umorder pa kayong lahat. O mga iho, yan lang ba ang order ninyo? Hay, mabuti pa't simulan na natin ang pagpaplano habang kumukuha ng form sina Ikay at Angelita. Dahil alam kong ang pondong kakailanganin ninyo ay gagamitin para sa nalalapit na eleksyon. At alam ko rin na gagamit kayo ng maraming computations. Computations? Oo, computations. Simulan natin sa inyong paligid. Isipin ninyo na maraming tao ang nakapaloob sa mga lugar na nakikita nyo. Ang tawag dyan ay population. Population? Oo, population. Ang population ay malaking koleksyon ng magkakaibang objects o bagay, events o pangyayari, at mga pagkakataon. Isipin nyo na lang ang populasyon ninyo dito mismo sa inyong paaralan. O, di ba? Ang mga taong nakapaloob sa population ng K-High ay may iba't ibang katangian. Variables ang tawag dyan sa pagkakaibang yan. Halimbawa na lang ang pagkakaiba ninyo sa edad, timbang, taas, abilidad na makapagbasa, A, B, C, relihiyon, at antas sa pamumuhay. Umorder pa! Order lang! I-bottomless lahat, akong magbabayad! Thank you, Tita Madam Minerva! You're welcome! At ang sukat na ginagamit sa population ay tinatawag na parameters. Halimbawa na lang, ay ang average na edad ng isang mamamayan sa Pilipinas sa panahon ngayon. Hindi pala biro yan, Tita Madam Minerva. Napakaraming dapat kunin ng data. Oo, naku, Kevin, pero huwag kang mag-alala. Madali lang yan. Dahil hindi naman natin kailangang isa-isahin ang mga bawat mag-aral dito sa K-High. Huh? What do you mean, Tita Madam Minerva? Masyado kasing malaki ang population, kaya't kukuha lamang tayo ng maliit na parte na tatawagin nating sample. Kukuha lang tayo ng representation ng isang population na may pare-parehong characteristics. Halimbawa na lang ang mga mag-aaral sa level ninyo. Paano naman po i-describe ang isang sample? Nako, magandang tanong yan. Diyan naman papasok ang statistics. Statistics? Oo, statistics. Statistics is the collection, organization, analysis, interpretation, and presentation of data. Data? Data are the facts and statistics na kailangang kalapin upang makabuo ng isang pag-aaral. Pero kailangan rin nating planuhin kung paano makukuha ang mga ito gamit ang mga surveys and experiments. Naintindihan ko na, ang population ay nilalarawan sa pamamagitan ng parameters. Kapag masyadong malaking population, kukuha na natin ito ng sample na nakapaloob sa isang population. At kukunan din natin ito ng statistics. Tama, ang galing mo. Mayroon tayong dalawang klase ng statistics. Una na dyan ay ang descriptive statistics. Descriptive? Ay, thank you, Iha. Descriptive. Ito ay ginagamit upang ilarawan ang isang sample na walang hinuhulaang resulta. Halimbawa na lamang ay ang mga pagkuha ng scores ng mga mag-aaral sa level ninyo noong first quarter. Tingnan mo, name of student, Abana. 77? 73? Nag-aaral ba kayo dito? Ano ba namang grades yan? Hindi bale na. Ang pangalawang klase ng statistics ay inferential statistics. Madam. Salamat, Iho. Inferential. Ito ay ginagamit naman
upang hulaan ang maaaring mangyari sa isang population gamit ang mga nakuhang resulta mula sa isang sample. Halimbawa na lamang ay ang pag-predict ng inyong magiging grade sa fourth quarter sa paggamit ng mga grades nyo noong first, second, at third quarter. Tingnan nyo ito. Name of student, Kaloy! Tingnan natin ang grades mo. Aba, puro line of 9. Ang galing mo pala. I-unli mo yung spaghetti mo. Babayaran ko. Nakakakuha talaga. Wow! Parang prediction. Oo, prediction. Prediction, parang prediction. At nape-predict ko, magiging exciting ang ating election! Mabuhay! Mabuhay si Tita Madam Minerva! Thank you, thank you. Okay na? Okay. Hoy! Gising! Dali! Tapos ka na yung petition! Petition? Wala na tayong eleksyon? Ano ka ba? Siyempre tuloy na tuloy yun. Ano bang petition yun? Ganito, tinanong ko lahat ng mga estudyante dito sa K-High. Tapos, lahat sila gusto tayo tumakbo sa eleksyon. O, ito, gumawa ako ng pictograph. Dito sa pictograph na to, nilagay ko lahat ng mga resulta, lahat ng mga pumirma ng oo, tatakbo tayo sa eleksyon, at hindi tayo tatakbo sa eleksyon. Patingin nga. Walang nakapirma sa hindi? Wala! Hi! Hi, Tita Madam Minerva! Hi! Maupo kayo, maupo. Boys, sit down. Iha, dito ka lang. Talikod. Variables! Variables? Oo, variables. Mayroon tayong dalawang uri ng variables. Ano po mga yun? Ang unang uri ng variables ay ang discrete variables. Discrete variables? Oo, ito ay ang mga variables na hindi maaaring magbago ang value. Katulad na lamang ng sex, gender, religion, at marital status. Pangalawa naman ay ang continuous variables. Continuous variables? Ang continuous variables ay mga variables na maaaring magbago ang value. Upang ilahad ang mga variables, ay kailangan nating gumamit ng mga scales of measurement. Scales of measurement? Tama! At ang unang halimbawa ay ang nominal scale. Nominal scale? Ito ay ginagamit upang bigyan ang bawat data ng kategorya. Pwedeng sa oo, pwede rin sa hindi. Ngunit, ang mga ginagamit na numero ay upang bigyan lamang ng kategorya ang mga pagpipilian at wala itong numerical value. Isa pang halimbawa ay ang ordinal scale. Ordinal scale? Ang ordinal scale ay ginagamit upang sukatin sa naaayon na pagkakasunod-sunod kung sino ang nauna at nahuli, kung alin ang pinakamataas at pinakamababa at pabaliktad. Wala ring numerical value ang mga numerong ginagamit rito. Isa pang halimbawa ay ang interval scale. Interval scale? Ito ay pinagsamang nominal at ordinal scale. Ito rin ay tinatawag na equal interval scale. At ang mga intervals, pwede mong i-add o i-subtract. Halimbawa, sa temperatura. Ang pagitan ng 80 degrees Celsius at 40 degrees Celsius ay kaparehas ng pagitan ng 50 degrees Celsius at 10 degrees Celsius! Hindi pa dyan nagtatapos. Isa pang halimbawa ay ang ratio scale.
Ratio scale? Ito naman ay pinagsama-samang nominal, ordinal, at interval scale. Ito ang may pinakamataas na antas ng pagsukat. Halimbawa, ang isang tao na may edad 40 years old at isa pang edad na 10 years old. Maaari ninyong sabihin na ang taong may edad 40 years old ay 4 na beses na mas matanda sa taong 10 years old lamang. Dito, maaari kang mag-add, subtract, divide, at multiply! Ayan, kaya maaari ninyong gamitin ang mga ito sa pagpaplano para sa inyong kanya-kanyang plataforma sa darating na meeting de avance! Tatanggapin niyo ba ang hamon? Oh! May the best candidate win! Calm down, sit down. You're rocking the boat. Ngayon, nandito tayo upang pakinggan ang mga plataforma ng ating mga kandidato. Umpisahan na natin sa ating unang kandidato. Siya ay miyembro ng K4, walang iba kundi si Kevin Fernando. Kevin! 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 Thank you, Ma'am Principal. We are able to enhance our talents and skills because of these clubs and organizations. Yes, we can! With this pie chart, we can see that only few students are joining clubs and organizations with a student population of 500. If I will win, I aim to strengthen and improve clubs and organizations to encourage more students to join. I also plan to add other clubs that will benefit each and everyone's interests. Thank you very much. Thank you very much. Kevin, akin na to. Maupo ka na. Ayan! Sit down and calm down. You're rocking the boat again, children. Yan si Kevin, also known as Mr. Club. Alam niyo ba kung anong ginamit niya? Yung pie chart. Ginamit niya yon para mapakita ang bawat parte ng isang kabuuan. Ginamit niyang halimbawa ang mga clubs at ang bilang ng mga estudyante dito sa K-High. Napakahusay, no? Palakpakan natin siya. Ngayon naman, ang ating sunod na kandidato, walang iba kundi si Binibining Ikay Bernardo. Maraming salamat po sa napakagandang pagpapakilala, napakagandang Ma'am Principal. Para naman po sa akin, environment o ang ating kalikasan, pagpapaganda at kalinisan. Kung mapapansin ninyo ang aking graph, nakasaad dito na dumarami ang CO2 or carbon dioxide sa ating kapaligiran simula noong 1990s hanggang sa kasalukuyan. Ipinapakita nito ang unti-unting pagtaas taon-taon na nagre-resulta sa climate change. Kailangan na natin mapangalagaan ang ating kapaligiran sa pamamagitan ng pagtatanim ng puno. Sisimulan natin ito sa ating paaralan at pag naglaon ay gagawin na natin ito sa buong komunidad. Dahil sa malinis, maayos at mailuwala sa kapaligiran, mas magiging mapanatag ang ating pag-aaral at mas gagaan ang ating kaisipan. Maraming salamat po. Maraming salamat po. I thank you.
Yan si Ikay Bernardo, also known as Miss Environment. Ginamit niya ang line graph upang madaling ipakita ang pagtaas at pagbaba ng mga data sa loob ng isang graph. Nakaayos din ito ng naaayon sa panahon, tulad ng isang histograph. Hindi ba mahusay? Ngayon naman, ang ating huling kandidato, walang iba, kundi si Kaloy Estrada. Maraming salamat, ma'am. Kung ako ang iboboto nyo, palalawigin ko ang sports. Magkakaroon tayo ng iba't ibang laro sa larangan ng sports. Mayroon akong ginawang dalawang graph upang maintindihan nyo ang ilalathala ko sa inyo. Kung mapapansin nyo sa bawat graph, makikita natin ang active participation ng ating paaralan sa iba't ibang national sports event mula noong 2010. Kung papalarin ako manalo, ay palalakasin ko ang paghihikayat sa inyo na sumali sa mga ganitong kompetisyon. Kaya Marami ka na ring nasabi, Kaloy. Sige, maupo ka na. Yan si Kaloy Estrada, ang ating Mr. Sports! You're rocking the boat again. Alam nyo ba kung anong ginamit ni Kaloy? Yon ang bar graph at column graph. Ginamit niya yon upang ipakita ang performance ng bawat manlalaro dito sa K-High nitong nakaraang taon. At ginamit niya rin ang pagkakasunod-sunod ng taon tulad ng histograph. Napakahusay, hindi ba? Ngayon, tawagin natin ulit ang ating mga kandidato. Kevin, Ikay, at Kaloy. Oh! Ano bang hinihintay nyo? Boto na! Calm down and sit down. Okay, students. Pagkatapos ng mahaba at mabusising botohan ay sa wakas, meron na tayong panalo. Ito ay walang iba kung hindi si Kaloy. Maraming salamat sa karangalan at maraming salamat sa aking mga kapwa mag-aaral sa boto. Ibig sabihin, sumang-ayon kayo sa aking plataforma at proyekto. Kaya't sasangguni ako sa aking mga katunggali at mga kaibigan na sila Kevin at Ikay. Upang maisama ang kanilang adikain sa ating paaralan. Hi! Tita Madam Minerva! Hi, fans! Amiga! Iho! Congratulations! Binabati kita! Alam mo, Iho, huwag mong kakalimutan na ang mabuting leader ay sinusunod at tinutupad ang kanyang mga pangako! Thank you! Thank you! Thank you! Tita. Sorry. Opo, tutulong po ang aking mga kaibigan at magiging maayos ang lahat. Nako! Tama!
Tamang-tama! May naiisip akong fundraising para sa ating eskwelahan. Gagamitin natin yung mga graphs na ginamit nyo noong Meeting de Avance. Pag-aaralan natin ito at ito'y isasama natin sa mga projects natin dito sa... Hey!